Hi everyone, good morning. So ang topic natin is all about spiritual body. Ano ang kahulugan ng spiritual body? So ang topic natin first on the 1 Corinthians verse 15 to 15, chapter 15 verse 42 to 44. So ang ating Panginoong Hesukristo ay muling babalik at tayo po ay magkakaroon ng panibagong katawan na itinatawag na spiritual body. It does not mean an immaterial or ghost-like form. Hindi tayo parang multo, but a real glorified full body, fully suited to eternal life and perfectly responsive to spiritual leading. So, Paul contrasts the perishable, dishonored, and weak natural body with the imperishable, powerful spiritual body. Jesus Christ was raised bodily. Ang ating Panginoon ay muling binuhay na mayroong katawan even right now, and also raised bodily. So sa ganong kapaanan, tayo po ay muling bubuhay na ating Panginoon at magkakaroon tayo ng kapareho niya ng katawan na hindi na naghihirap, hindi na nagugutom. In our case, hindi na magkakasala. Jesus Christ, kasi wala na talagang kasalanan. So gagawin ng ating katawan, bubuhay muli katulad ng ating Panginoong Jesus na hindi na magkakasala. Christ was raised bodily, so we will be raised and transformed. Our hope is not escaping the body. So yung pag-asa natin hindi na makatakas sa katawan ito, kundi tayo ay magkaroon ng bagong katawan. Hindi gusto ng Diyos na maging disembodied spirit na parang mamulto lang. No, hindi yun ang plano ng Diyos. Ang gusto niya magkaroon tayo ng katawan pero perfect body. So when we're receiving a renewed body, incorruptible body that will never be subjected to sin, decay, or death. So the concept of spiritual body na mas magandang mapag-aralan natin at ma-encourage tayo to invest for eternal life. So someday, magkakaroon ng muling pagkabuhay. So the body is perishable, raised imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory, it is sown in weakness, it is raised in power. It is sown in natural body, it is raised in spiritual body. If there is a natural body, there is also spiritual body. So, tandaan natin, isa puso natin at isa isip natin na tayo ay hindi mga spirito na disembodied lang, na walang katawan. Ang plano ng Diyos ay magkaroon ng katawan, laman na perfect. Ngayon, hindi na nagkakasala, hindi nagugutom, nahihirapan. That is the spiritual body. At hindi totoo na pagpunta mo sa langit, yun na yung sitwasyon mo forever, na para kang spirito at kaluluwa lang. Kasi yun yung understanding natin. So, hindi lang nagtatapos doon. The complete salvation is to have a resurrected body. Resurrected body. Kasi ang Diyos, hindi siya concerned sa spirit lang or sa heaven lang. Concern ng Diyos maging sa ating laman, maging sa mundo o sa creation. At napakahalaga ng theology na si Jesus Christ is nag-resurrect, nabuhay mula sa pagkapatay. Yung mundo hindi masama, ito ay mabuti, at siya yung gumawa, naglikha ng bagay na lahat na mabuti. So we are called to be earthly, not worldly. So tinawag tayo ng Diyos para mahalin yung nilikha niya, yung mundo, yung planeta, yung buong creation. Kahit na it's a long time ago, maraming Christians na gusto lang nilang i-abandon yung creations, i-abandon yung sarili, makatakas sa mundo ito, makatakas sa laman nito. That's why yung mga yung iba mas pinipiling magpakamatay, diba? Malayo sa mundo, malayo sa buhay, na yung mundo natin is parang pasama ng pasama, yung laman ay masama, yung mga material na masama. Mali yun. Ang Diyos lumikha ng lahat ng to. Ang Diyos lumikha lahat ng planeta, ng mga bituin, ng mga puno, ilog,
ang Diyos lumikha ng ating katawan at ayon sa Bible, lahat ng nilikha niya, paulit-ulit sinasabi ng good. It was good, it was good, it was good, it was good. Mabuti ang nilikha ng Diyos. It was very good until God created human and it says it was very good. Hindi ito masama. So, tinawag tayong earthly. Yung pag sa Tagalog, ang hirap. Kasi makundo. Yung makundo worldly. Do not love the world for anything in the world. Bakit sinasabi ng Bible yun? Huwag natin mahalin ng word kasi yung nasa mundo, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ang sinasabi ng Bible is huwag mong mahalin yung mundo na makamundo na masama. Yung puno pa ng minasa ng lamahan, paggawa ng kasalanan. Yun yung dapat hindi natin ginagawa. But yung earth, yung planet natin, dapat alagaan, dapat mahalin. Mahalin natin yung mundo. Because mabuti at nilikha ito ni God. So, muntik na maraming Christians in the past na talagang gusto nila i-abandon ang mundo. But, kapag iniisip nila si Jesus Christ na nag-resurrect, meron siyang laman, hindi sila natutulay ang tignan ng mundo na masama, yung laman na masama. Kasi si Jesus ka nag-resurrect, diba? So, sa Biblia, merong heaven and earth, new heaven and earth. So, meron yung Diyos, yung hindi lang siya concerned with the spirit, and heaven is concerned with the physical. At yung mundo natin, yung creation natin, we will be raised bodily, not just spiritually. Kaya yung sinasabi ng Bible, lagi tayong babalik sa Bible kasi ito tinuturo sa atin, no, hindi dapat heavenly or spiritual. Nakalimutan yung earth, yung laman, yung planeta, no. Once you read the Bible, yung original na yung basehan natin yung Diyos, hindi lang gusto niya yung heaven lang or spiritual lang, pati yung earth gusto niya maayos, masaayos kasi creation yun, na mabalik sa original intention. We will be raised bodily, we worship more than that, diba? So meron tayong glorified body, we worship the Creator, not the creation. Ito yung nagkakaroon ng problema because yung pagiging makamundo natin, ito yung sinasama mo na yung creation. Mas pinapriority mo na yung yaman ng mundo kaysa Creator. Mas pinamahal mo na yung salapit kaysa sa lumikha ng lahat ng bagay. That's why sinasabi ng Bible, do not love the world. Kaya hindi sinasabi ng Biblia, do not love our planet. Ang tinutukoy ng do not love the world, it's yung makakamandong bagay. Yun yung pagsaba sa creation, pag-prioritize sa creations over the Creator. That's why, so original design ni Jesus Christ, Creator muna, then creation. Yung buong creation nasa ilalim ng paanan ng Creator. Kaya, gusto natin bumalik sa original design of God. Yung Creator lang ang sinasamba natin, yung creation ginagamit natin sa kaburihan ng Diyos. Hope that you learned something. Thank you everyone and God bless.